Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po tayo muli sa ating Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Ating pong simulan ang ating araw sa pagbubulay-bulay po ng mga salita ng Panginoon na tayo po ay makalakad sa isang mapayapang pamumuhay. Ang topic po natin ay ang part 3 ng panalangin ni Jabez. At ito po ay may pamagat na Be with me, keep me from harm. Ito po ay matatagpuan po natin sa aklat ng unang Kronika, chapter 4, verse 10. At ito po yung sinasabi. Ngunit nanalangin si Jabez sa Diyos ng Israel at sinabi, pagpalain po niyo ako, palawakin niyo po ang aking lupain, samahan po ninyo ako at ingatan sa anumang kasawiang makasasakit sa akin. At pinagkaloob ng Diyos ang kanyang kahilingan. Purihin po natin at pasalamatan ating Panginoon sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang banal salita. Bilang background po, si Jabez po ay sa Old Testament character po natin matatagpuan. Mula po sa lahi ni Judah, siya po ay higit na marangal kaysa mga kapatid niya. Jabez ang pinangalan sa kanya sapagkat ayon sa kanyang ina, masyado akong nahirapan nang ipanganak ko siya.
Sa kabila ng si Jabez ay pinanganak sa hapis, nanampalataya kaya siyang ingatan at pagpalain ng ating Diyos. Sa pamamagitan po ng panalangin, may pananampalataya at pamumuhay ng matuwid. Pinakikita dito na walang imposible sa Diyos. Pinakikita na kayang baguhin ng Diyos ang anumang sitwasyong meron tayo ngayon. Basta patuloy lang manalangin at patuloy na hingin ang kamay ng Panginoon sa anumang sitwasyon. Sa ikatlong panalangin po ni Jabez, samahan po ninyo ako. Sa English po, let your hand be with me. Ang hinihiling ni Jabez ay hindi basta simpleng companionship. Bagkus ang pangunguna, paggabay at pamumuno ng Diyos sa kanyang buhay. Nangangahulugan ito ng una, hindi siya gagawa ng anumang lalabag sa kautusan at kalooban ng Diyos. Pangalawa, handa siyang tumanggap ng pagdisiplina ng Diyos sakaling magkamali o magkasala. Pangatlo po, lagi niyang ipapailalim ang kanyang sariling kagustuhan. At pang-apat, ipagkakaloob niya ang papuri sa Diyos sa lahat ng kanyang pagtatagumpay. In short po, ang nais ni Jabez ay total surrender to God. Ang ganap na pagsuko sa Diyos ang sikreto ng tunay na paglaya at kapanatagan. At sa ikaapat po na panalangin ni Jabez, ingatan sa anumang kasawi ang makakasakit sa akin. Sa English po, keep me from harm so that I will be free from pain. Ang tunay na matinding sakit ay hindi sa physical kundi sa spiritual realm. Kaya't hiniling ni Jabez na hindi pabayaan ng Diyos na mapahamak ang kanyang kaluluwa. Ang higit na mahalaga kay Jabez ay spiritual blessing kaysa material blessing. Handa niyang talikuran ang anumang material blessing kung mangangahulugan naman ng mapapahamak ang kanyang kaluluwa. Sabi po sa Marcos chapter 8 verse 36, ano nga ang mapapala na isang tao makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman ito'y ang kanyang buhay. Ang panalangin ni Jabez ay hindi basta panalangin to get something from God dahil ang panalangin niya ay isang ebidensya ng kanyang malalim na relasyon sa ating Panginoon. At siya po yung good example na dapat nating tularan. Sabi po sa Kawikaan chapter 28 verse 1, tumatakbo ang masama kahit walang humahabol. Ngunit panatag ang matuwid, ang katulad niya ay leon. At bilang aplikasyon po sa ating mga buhay, marapat po na una, manalangin tayong may pananampalataya. Pangalawa, mabuhay ng matuwid sa tulong ng Panginoong Hesus. Pangatlo, patuloy na maging mabuti sa kapwa. At pang-apat po, mabuhay ng ayon sa pagkakatawag ng Diyos sa atin. At para po sa mga ipinalangin ni Jabez na marapat na ipanalangin din. Ang una po ay pagpalain po ninyo ako at yun po ay tumutugon sa parang provision po. Palawakin ninyo ang aking lupain. Ito naman po yung masasabi nating promotion. Samahan po ninyo ako. Ito naman po yung presence po ng ating Panginoon o yung power po ni God. Pang-apat, ingatan sa anumang kasawi ang makakasakit sa akin. At ito naman po ay sa protection. Na tinugon po ng ating Panginoong Diyos. Ipinagkaloob ni Lord ang lahat ng kahilingan ni Jabez. Naniwala si Jabez na hindi ang kanyang pangalan ang magdidikta ng kanyang buhay, kundi ang pananampalataya niya sa Diyos na kaya siyang pagpalain, ingatan, at pasaganain. At kung nagawa iyon ni Lord kay Jabez, nagagawa rin niya ito sa iyo, kapatid, sa akin, at sa atin pong lahat. Regardless po kung ano ang tingin at sinasabi sa atin ng mga tao. At ang iiwanan ko pong talata para po sa ating lahat ay mula po sa Hebreo chapter 4 verse 16. Kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. At dooy kakamtam natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan po natin ito. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mga salita mo na aming pinagbulay-bulayan. Salamat po sa panalangin ni Jabez na marapat din po namin maging panalangin, Panginoon.
Kami po ay iyong laging ingatan, laging sasamahan, pagkakalooban Panginoon ng aming mga pangangailangan. At amin din pong patuloy na ipinapanalangin ang aming mga kapatid na mga nagsisipagtrabaho at ng mga nagsisipag-aral. Inyo po silang iingatan, Panginoon, sa panahon po ng kanilang paglalakbay, maging sa loob po ng kanilang paaralan o ng kanilang pinagtatrabahuhan. Amin din pong nilalapit sa inyo ang mga kapatid po namin na may mga negosyo, Panginoon. Lalo mo po itong palalaguin, Panginoon, at iingatan mo din po ang aming mga kapatid na may mga negosyo. Amin din pong patuloy na inilalapit sa iyo ang mga kapatid po namin na nasa banig po ng karamdaman, Panginoon. Alam po namin kagalingan ang ipagkakaloob mo sa kanila at nawa po ang mga gamot na kanilang iniinom ang siyang maging daan ng maaga po nilang paggaling. Salamat po ng marami, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po mga kapatid sa pagsama sa inyong lingkod sa umagang ito. And friendly reminder po, be Christ-like in your workplace today. To God be all the glory. Hanggang sa muli po, umayo at maglingkod.